Si Isako Senegaki at ang aming pinunong babae ay nawalan ng mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan at mula noong araw na iyon ay kailangan niyang tumira kasama ang kanyang lolo na nagkataong pinuno ng isang yakuza gang sa Japan. Gayunpaman, ngayon ay bahagi na siya ng pamilyang yakuza at tinatanggap siya ni Kiya Yudo na nagsabi sa kanya na siya ang magiging pamilyang kailangan niya. Lumipas ang panahon at ngayon ay pumapasok na si Isako sa high school, isang malayo sa kanyang pamilya dahil gusto niyang magsimula ng bagong buhay bilang isang normal na teenager at gawin ang mga bagay na gagawin ng isang normal na teenager. Gayunpaman sa kanyang unang araw ay nakakatakot siya sa pagiging normal dahil siya ay sobrang mahiyain at maaaring makipagkaibigan bukod pa rito nandyan si Kiya na kahit siya ay 26 na taong gulang na isang bagay na maaaring magdala sa kanya ng diretso sa kulungan ayon sa gusto niya. Protektahan si Isako mula sa mga kabataang lalaki dahil alam niya ang kanyang mga species at ipinagbabawal para makipagrelasyon siya. Pagbalik sa silid-aralan ay napagtanto niyang lahat ay bumuo ng kani-kanilang mga grupo at pakiramdam niya hindi siya kasama. Gusto lang niyang magpanggap na tulog at umaasa na may lalapit sa kanya dahil sa kanyang nakaraan ay hindi siya kasama sa pagiging pamilya ng mga yakuza. Nang makita siyang nalulumbay sinubukan ni Kiya na pasayahin siya, ngunit sa halip ay nagalit siya sa kanilang relasyon kaya mas hindi komportable si Azako gayunpaman malaki ang naitutulong nito sa kanya. Gayunpaman ang guro ay pumasok sa silid-aralan at nais na ang mga tao ay maging mga kinatawan ng klase at iniaalok ni Kiya ang kanyang sarili kasama si Isako. At noong una ay hindi alam ni Azako kung paano makikitungo sa mga tao ngunit kinuha ni Kiya ang lahat ng ito dahil mayroon siyang sapat na karisma para sa kanilang dalawa at pagkatapos ay hinirang niya ang lahat sa isang esport kabilang si Azako na ngayon ay kailangang magsanay para sa volleyball. Sa bahay ay masama ang pakiramdam ni Azako dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin at hindi niya alam kung paano haharapin ang mga tao, ngunit sinisikap ni Kiya na pasayahin siya dahil normal lang ito habang lumalaki siya at pagkatapos ay niyakap siya at sinubukang manatili doon. Ngunit si Azako kahit na may crush kay Kiya ay humiling sa kanya na umalis na ginawa naman niya ngunit nagtataka din siya na hindi pa siya nailagay sa isang posisyon na kung saan kailangan niyang magsikap at sa halip ay ipinagkaloob ang lahat. Kaya kinabukasan ay humiling siya sa ilang miyembro ng Yakuza na tulungan siya sa pagsasanay ngunit sa una ay nasangkot si Kiya sa pagbugbog sa mga ibang miyembro. Dahil lang hindi niya kinukuha ang kanyang sarili laban kay Azako, gayunpaman ito ay perpekto at hiniling ni Azako na magpatuloy at ito ay isang tagumpay dahil kinabukasan ay naantig ang lahat sa mga pasa ni Azako mula sa kanyang pagsasanay. Kaya kinabukasan pinamunuan ni Azako ang koponan para sa tagumpay sa halaga ng kanyang maliit na daliri gayunpaman nakatulong ito kina Kiya at Isako na talakayin ang kasalukuyang issue sa kanya sa paaralan dahil inamin ni Isako na hindi niya gusto ang ideya na umalis siya. Kahit na gusto niyang masira ang lahat ng ito higit pa kaya niyang maging kasing energetic niya ay dahil nandito siya at naisip pa niya sa sarili niya ang kasalukuyang nararamdaman niya para kay Kiya dahil unilateral crush niya ito. Nang sumunod na mga araw sa wakas ay may mga kaklase si Isako na normal na nakikipag-usap sa kanya gayunpaman hindi pa siya nagkaroon ng tunay na kaibigan sa ngayon ngunit nang pumunta si Kiya sa banyo ng ilang minuto ay nagsimulang makipag-usap sa kanya ang isang lalaki na nagngangalang Tamaro at tinanong pa siya para sa kanyang user sa isang app na tinatanggap niya. At ang lahat ay utang para sa kanila maliban kay Kiya na dumiretso sa isang silid sa paaralan na puno ng mga gay na miyembro at si Kiya ay nag-armas ng malabo. Dahil ayaw niya ang lalaking iyon na malapit kay Isako kahit na sa punto ng paghampas sa isang pader gayunpaman hindi napigilan ng kanyang selos si Isako na makipag-usap kay Tamaro na pagkatapos ng paaralan ay nagsimulang makipag-usap sa kanya dahil si Isako ay nahihiya dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay nakikipag-usap sa isang tao sa isang app kaya nagsimula silang magkaroon ng normal na pag-uusap na nagpapataas ng pag-asa ni Isako na umibig sa isang taong hindi si Kiya. Kinabukasan sinubukan ni Tamaro na kausapin si Isako ngunit nagambala si Kiya at nakipag-usap patungkol sa kanilang chat kagabi kaya nagmungkahi pa si Arsen Kiya kay Tamaro na maghanap siya ng ibang babae na ikinagalit ni Isako at sinabihan siyang itigil na ang paggawa muli ng eksena.
Noong gabing iyon si Isako ay nag-stalk sa profile ni Tamaro at hindi sinasadyang nagustuhan ang isang larawan ngunit si Tamaro ay isang mabilis na bata at nagtanong sa kanya tungkol dito nang sabihin niyang nakita niya lang ang kanyang larawan kasama ang mga kaibigan at kung ano ang pakiramdam niya na wala siyang kahit isa kaya iniimbitahan siya ni Tamaro sa susunod na araw. Sa isang karaoke para mapuno niya siya profile na may mga larawan at bago niya tanggapin kinuha ni Kia ang kanyang telepono at nagsimula silang magtalo at nahulog sila sa isa't isa at pagkatapos magkaroon ng isang maiksing pag-uusap kung saan nakiusap lang si Isako sa kanya na hayaan siyang maging tulad ng gusto lang niyang magmahal sa iba. Hindi siya yun kaya umalis si Kia tapos tinanggap ni Isako ang imbitasyon. Kinabukasan lumabas siya ng gusali na sinusubukang hindi makita ni Kia at sa wakas ay nakatagpo niya si Tamaro at mga kaibigan at naging maayos ang lahat hanggang sa ang lahat ng karaoke ay nagdala ng tabako at alak at sila ay masaya maliban kay Isako na gustong umuwi ngunit pinigilan siya ni Tamaro at halos tumawid isang linya hanggang sa dumating si Kia at hinampas ang mukha sa lamesa at kinaladkad si Isako palayo. Sa sasakyan pinagalitan siya nito dahil sa paglusot ngunit naaliw din siya na okay siya. Inisip na lang ni Isako na baka hindi lang mawala ang nararamdaman niya kay Kia sa isang simpleng gabi. Natapos na ang mga pagsusulit at bumagsak si Kia sa bawat isa sa kanila na ikinagalit ni Isako na para bang ilegal siya sa paaralan pagkatapos ay dapat mong aprubahan ang mga pagsusulit upang mag-aral sila sa silid-aklatan kung saan nakilala nila ang ilang mga batang babae na nagngangalang Katsuki at Ando na nasa volleyball team. Sumali sila upang mag-aral ngunit ituro din na mukhang masyadong matanda si Kie para sa pagiging isang 16 na taong gulang at nagsimula silang maging kahina-hinala ngunit nagsimula ring magtanong kung nakikipag-date siya kay Ezuko na tinanggihan niya na kahit papaano ay malungkot si Ezuko sa buong araw habang iniisip niya iyon at imposibleng magsama silang dalawa. Nang makita siyang malungkot naisip ni Kie dahil hindi siya seryosong nag-aaral. Kaya't hiniling niya kay Ezuko na turuan siya ngunit kahit na nasa harap niya ito ay wala siyang nagawa na nag-trigger kay Ezuko dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang kabastusan. Kaya't nagtitimpla siya ngunit sa kanyang pagbabalik ay nakatulog si Kie kaya sinubukan niyang gisingin ito nang walang pakinabang kaya natulog siya sa tabi nito. Kinaumagahan nagising si Kia na unang nakita niya si Ezuko sa tabi niya kaya nagpasya siyang gawing mas seryoso ang buhay estudyante niya at ginawa niya ito na tinatanong si Ezuko sa bawat bagay kahit na sa mga klase at kasama nito ang pag-aproba sa kanyang mga pagsusulit kaya humingi siya ng reward kay Ezuko at nagtanong muna. Para sa isang halik na ginawa si Ezuko kinakabahan ngunit naiinis din habang iniisip niya na ito ay isang masamang biro at pagkatapos ay humingi si Kia ng iba pang mga kahilingan na makibahagi sa isang buong araw sa kanya sa susunod na araw na tinanggap ni Ezuko. Kaya kinabukasan ay inimbitahan ni Kia si Ezuko sa zoo kung saan nila ini-enjoy ang kanilang oras at si Kia kahit na may romantikong damdamin ay tinatrato pa rin si Ezuko bilang isang bata. Nagiging maayos ang lahat kahit masakit na ang paa ni Ezuko dahil hindi siya sanay sa sapatos na iyon at hiniling ni Kia sa kanya na hayaan siyang maglagay ng benda sa kanyang mga paa tsaka pagka-uwi niya sa wakas ay sinabi niya sa kanya sa seryosong paraan na gusto niya talaga siyang halikan at hinihiling din sa kanya na turuan siya kung paano maayos ito pero sobrang nahihiya si Ezuko. Sa sobrang kahihiyan ay tumakbo siya palayo ngunit sa kalagitnaan ng pagtakbo ay hinabol siya ni Kia at may isang lalaki na sa di malamang dahilan ay sumubok na manligaw sa kanya. Sa kabutihang palad ng marinig ni Ezuko ang kalokohan ay tumakbo siya patungo sa ingay at nalaman na kahit papaano ay ayos lang si Kia at tinawag niya ang mga loko para masuportahan nila sila. Nang maglaon ng mga pinsala ni Kia ay dinaluhan ngunit siya ay nahulog at si Ezuko ay nag-alala para lamang ipakita sa kanya na ito ay isang masamang biro kaya siya ay nagalit. Kinabukasan habang ang mga kinatawan ng klase na sina Kia at Ezuko ay ipinaalam kung paano magkakaroon ng paglalakbay sa dalampasigan at sa una ay nag-alala si Ezuko na siya ay mag-iisa hanggang sa imbitahan siya ni Ando at Katsuki sa kanilang grupo na nagpaiyak sa kanya. Kaya nagpunta sila sa beach at nagsimula silang magluto at habang si Kia ay nagpapakita ng napakalaking husay sa pagluluto si Ezuko ay nahihirapan sa isang sibuyas at nang sinubukan siyang tulungan ng isang lalaki si Kia mismo ay halos magseselo sa nilalang na ito.
Sa gabi tinanong nina Ando at Katsuki si Ezuko tungkol sa relasyon nila ni Kia at walang tamang tugon at isang random na babae ang nagpasya na baka siya ay bigyan ng isang shot ngunit hiniling sa kanya ni Ezuko na huwag gawin ito at pagkatapos ay nag-ambala ni Ezuko na nagsabi sa kanya na nakalimutan niya siya. Sa telepono sa paliguan ay lumabas sila at sila ay matagumpay na nakuha ang cellphone ni Katsuki. Gayunpaman nandoon si Kia at kinailangan siyang itago ni Ezuko dahil may tato siya at umalis sina Katsuki at Ando tapos tinanong ni Ezuko si Kia kung bakit nasa banyo pa siya na ang sagot niya ay hindi siya basta-basta maligo kasama ang kanilang mga kaklase na parang walang kasama at makita ang kanyang mga tato. Dumating ang mga guro at pareho silang nagtago sa isang banyo at pagkatapos nilang lahat ay maligo lumabas sila at pagkatapos magsalo ng ilang inumin pumunta si Ezuko sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay beach day at handa nang lumangoy sina Katsuki at Ando ngunit para kay Kia ay nang-aakit siya sa kanilang guro at hindi tulad nito ay mas lalo lang niyang isinara ang zipper at dahil hindi marunong lumangoy si Ezuko ay bumili siya ng pangpalutang para sa kanya dahil maaasar lang siya nito kaya pinabalik siya ni Ezuko habang nakatitig sa kanila ang mga single na nag-iisip bakit hindi na sila nagde-date ulit. Nang maglaon si Kia ay sinundan ng isang lalaking naka-hoodie at natatakot sa panibagong pag-atake gumamit si Ezuko ng pakwan para patumbahin siya nang hindi niya alam na miyembro siya ng gang na nagsisilbing bodyguard na nakikita ang lahat sa paligid at pagkatapos ibigay ang kanyang ulat. Pumunta lang yung guy at nagpasalamat si Kia kay Ezuko dahil sa pag-aalala sa kanya. Pagbalik sa dalampasigan kumuha si Ezuko ng pakwan at ang isa sa mga batang babae ay humingi ng tagapagtanggol kaya hinanap ito ni Ezuko nang hindi alam na siya ay nasa ilalim ng malaking panganib. Pagkaraan ng ilang sandali napansin ni Kia kung paanong wala si Ezuko roon at tinanong niya ang mga babae kung nasaan siya at sinabi nila sa kanya ang kanilang nalalaman. Siya ay naghanap ng tagapagtanggol ngunit hindi pa bumabalik kaya't si Kia bilang kanyang tagapag-alagang bantay ay pumunta sa lugar at pagkatapos ng pagkawala ni Ezuko ang bodyguard ay nagulat ng dalawang kahina-hinalang lalaki na malapit kaya't siya ay kinatok ni Kia dahil sa pagiging inutil at ngayon siya ay alerto para sa paghahanap kay Ezuko. Nagising si Ezuko na nakatali sa isang kotse kung saan sinalubong siya ng isang kalbo na lalaki at kakaibang lalaki na nag-uusap lang tungkol sa kung paano sila nagpaplano ng paghihiganti laban kay Kia gayunpaman at dapat nilang pigilan ang isang gang war gayunpaman nakakatuwa pa rin na magkaroon nito. Sa kasamaang palad para sa kanila si Ezuko ay isang maswerteng babae na may tapat na bantay na hindi nawala ng oras sa paglokolay sa kanila at pagsisimula ng paghabol. Maya-maya pa ay nasa paanan nila ang aming lalaking si Kia ngunit ang kalbong lalaki ay pumasok sa likod kasama si Ezuko at nang naroon si Kia at hinihiling na tumigil sila inilagay ng kalbong lalaki ang tot-tot sa ulo ng aming kalaban na nakakagulat na mas nag-aalala kay Kia kaysa sa kanyang buhay kaya pumunta si Kia sa kotse nang mapagtanto ang pinto ay sobrang katumpakan. Kaya pagkatapos ng pagtatalo tungkol sa kung paano nila dapat ituon ang kanilang mga lakas sa pananakit sa kanya ang kakaibang lalaki ay nagsabi sa kalbong lalaki na sipahin si Kia at makita ang kanyang lalaki na nasa panganib si Ezuko sa kanyang mga bakal na nerbiyos ay binali lamang ang ilong ng kalbong lalaki sa kanyang higanting ulo na nagbibigay kay Kia ng sapat na oras para pumasok sa kotse at sipahin ang siraulong kalbo. Ang kakaibang lalaki ay nag-ambala sa pangyayari at dahil hindi niya makita ang kalsada ay dumiretso ang sasakyan sa dagat kung saan nagkaroon ng pagkakataon si Kia na tulungan ng maayos si Ezuko na lumangoy at makatakas at sa kasamaang palad para sa mga masasamang tao hindi sila marunong lumangoy kaya iminungkahi ni Ezuko kay Kia na umalis sa lugar na parang sila ay hindi dito na humahantong sa mga masasamang tao sa kasuklam-suklam na tae. Bumabalik at nakikita ang paglubog ng araw si Ezuko ay nasa baybayin at nag-iisip kung ano ang takbo ng kanyang buhay nang makalapit si Kia sa kanya at ganoon nga nang makita ang lahat ng panganib na nasasakupan niya humiwalay siya at nagmamakaawa sa kanya na huwag siyang bastusin at gusto siyang mabuhay. Kaya ipinangako ni Kia sa kanya na magiging okay sila hanggat nandyan siya na numpa siyang protektahan siya muli. Gayunpaman hindi lahat ay masaya habang pinapagalitan sila ng guro sa pagkawala ng ilang oras na akala nila ay natabunan sila ng dagat na nag-aalala sa guro na magalit at maparusahan sila. Wala silang makikitang paputok at apoy sa kampo at kailangan nilang manatili sa isang silid na sumusulat ng paghingi ng tawad mamaya.
Ngunit malungkot si Ezuko dahil gusto niyang ibahagi ang mga paputok sa lahat na tinatapos ang beach trip sa mapait na tono. Pagbalik sa bahay hiniling ni Ezuko kay Kia na turuan siya ng pagtatanggol sa sarili dahil hindi ito magiging masama ngunit hindi niya magagawa ngayon dahil gagawa siya ng takdang aralin sa tag-araw kaya hinawakan siya ni Ezuko habang pinaghihinalaan niyang mandadaya siya at siya ay tama may balak siyang gumawa ng iba para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay iminungkahi ni Ezuko na magtulungan at sinamantala ni Kia ito ay humingi ng gantimpala at tinanggap ni Ezuko. Kaya't ang gantimpala pagkatapos ng takdang aralin ay isang mini pool day kasama niya ang barbecue kasama na ang gayunpaman itinuring muli ni Kia si Ezuko bilang isang bata ngunit sa kakaibang paraan kaya itinuro niya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang maruming matandang yakuza. Agosto pa lang at kasisimula pa lang ng summer break at naiinip si Ezuko dahil medyo maaga siyang gumawa ng takdang aralin kaya't hiniling niya kay Luka at Kondo na tulungan silang maglinis ngunit malumanay silang tumanggi dahil alam nila kung tatanggapin nila si Kia o hindi. Kaya't inip si Ezuko hanggang sa dumating si Kia at itinuro niya kung paano nila sinabi sa kanya na nagboluntaryo siyang tumulong kaya nang makita siyang naiinip ay inanyayahan niya siyang magbahagi ng jelly na tinanggap ni Ezuko nang walang pag-aalinlangan at nakitang wala silang gagawin. Inaanyayahan siya ni Kia sa isang summer festival na inorganisa ng Yakuza at kahit na iniisip ni Ezuko na maaaring maging problema na maaaring makita siya ng ilang kaklase na may kasamang Yakuza na lalaki tulad ni Kia tinanggap niya. Sa pagdiriwang ay makinis ang lahat at si Ezuko ay nagliliwanag na may magandang yukata at si Kia ay walang suot ngunit gwapo pa rin. Ang pagpasok sa festival ay mayroong maraming stand kaya naghanap si Kia ng merienda na iniiwan si Ezuko na mag-isa at sa sandaling iyon ang ilang mga kaklase sa old school ang mga tumanggi sa kanya sa pagiging bahagi ng pamilya ng isang yakuza ay lumitaw kasama ang isang kaibigan at nagpapaliwanag sa kanila kahit na sa isang malakas na paraan na hindi sila magkaibigan. Sa sandaling iyon ay pinutol ni Kia ang sandalikong. Saan ang mga babae ay karaniwang sina Ezuko at Isako sinabi sa kanya na sila ay mga kaklase lamang at pagkatapos nilang sabihin ng malakas na siya ay maaaring isang yakuza sinabi niya sa kanila ang isang puting kasinungalingan na siya ay kasintahan ni Isako at hinalikan ang kamay niya at umalis kasama ang hawak niya ang kamay at sa sandaling iyon ay gustong hawakan ni Ezuko ang mga kamay habang buhay kay Kia ngunit sinabi nitong bitawan ang kamay nito habang kakain na sila. Nang maglaon ay nakakita si Isako ng isang plushie na kapareho ng kay Kia at naglalayong magkaroon nito ngunit nabigo ng 3 beses sa isang hilera gayunpaman iniaalok ni Kia ang kanyang sarili at bilang yakuza siya nakamit niya ito sa unang pagsubok. Pinunan si Ezuko ng sigla pagkatapos ay binilhan siya ng maskara at makapagdahilan para maitago ang kanyang mukha ngunit lumalabas na hindi kasiya siya malapit dito kaya nang umalis si Kia saglit si Isako bilang isang normal na tao ay hinahalikan ang plushie na nagpapanggap na hindi alam ni Kia na nakikita ito ni Kia mula sa malayo. Kinabukasan inanyayahan si Ezuko na makipag-date sa mall ni Ando at Katsuki tinatanggihan ang pagpunta sa isang petsa kasama si Kia ngayon ay nag-e-enjoy siya kasama sina Ando at Katsuki at umiinom ng boba tea at kumukuha ng litrato. Sa bahay tinanggap siya ni Kia at nagtanong tungkol sa kung paano ang pagpupulong kina Ando at Katsumi kung saan sinabi sa kanya ni Ezuko na nasiyahan siya dito at si Kia nang makita kung paano natutulog si Ezuko kasama ang plushie at sinabihan din na ang plushie ay kahawig niya. Bilang jelly pumunta siya at niyakap si Ezuko na nagsasabi sa kanya na nagseselos siyang isang plushie. Lumipas ang mga araw at si Ezuko ay tinawag ng kanyang lolo upang ipakilala ang isang mahal na kasamahan at kaibigan ngunit upang ipakilala din ang kanyang apo na napakasungit at prangka na agad na nagtanong kay Ezuko kung siya ay may kasintahan at pagkatapos na sampelan ng kanyang lolo ay nagpakilala siya sa kanyang sarili bilang Kenichi Mikiya. Mamaya tinatapos ni Ezuko ang isang romantikong pelikula kasama ang kanyang mga kaibigan nang tanungin siya ni Ando tungkol sa relasyon nila ni Kia at doon na sa wakas ay inamin ni Arman na mahal niya si Kia na nagpapasigaw at sumisigaw ang kanyang mga kaibigan kaya tinawag siya ng mga babae na tutulungan sila at magsama kayo ni Ezuko nagpasalamat sa kanila. Pag-uwi ay tinanong ni Kia si Ezuko tungkol sa mga pinag-usapan nila at sinagot ni Ezuko na tungkol ito sa mga lalaki na nag-trigger kay Kia na nagtanong kung tungkol ba ito sa kanya ngunit itinanggi niya lang kahit na ito ay kasinungalingan.
Kinabukasan tumalon kami kay Tinoki na binubugbog ang isang lalaki sa kalye at hinawakan siya ng lalaking nakasalamin dahil bawal siyang gawin at umalis sila. Sa kanilang paglalakbay nakita ni Tinoki si Ezuko sa isang silid-aklatan kaya nagpunta siya para mag-hi at ang ibig sabihin ng hi ay inisin siya. Gayunpaman naroon si Kie kaya siya ang nagtatapos sa pangungutya habang siya ay nakadamit tulad ng isang mag-aaral sa high school kapag siya ay 26 na taong gulang. Kaya hinawakan siya ni Kie sa labas habang si Tinoki ay patuloy na tinutuya dahil siya ay isang guard dog na nag-crossdressing bilang isang high schooler ngunit pinagbantaan siya ni Kie na nagparamdam sa kanya ng takot. Dumating ang lalaking nakasalamin sa oras upang kunin si Mikia na ngayon ay may ideya at ideyang iyon ay ang kahila-hilakbot na ideya ng paglipat sa kanilang school para patuloy niyang iniinis ang mga mains namin na pinagkakaabalahan iyon kaya kahit sina Katsuki at Ando ay nagtatanong kung ano ang relasyon nila ni Mikia. Nang maglaon bilang isang kinatawan ng klase si Kia ay nagtanong kung anong mga ideya ang maaari nilang gawin para sa pagdiriwang ng paaralan at pinagtawanan siya ni Mikia dahil isa siyang class rep sa Ando at Katsuki ay may napakatalino na ideya. Gumawa ng isang dula sa teatro tungkol kay Romeo at Juliet upang sa ganoong paraan ay maipatuloy nila ang operasyon ng pag-ibig at hinirang nila sina Kia at Ezuko bilang Romeo at Juliet ngunit bilang gremlin na naghahangad ng kaguluhan tumutol si Mikia na gusto niyang maging Romeo at pagkatapos ng isang tunggalian ng bato papel gunting si Mikia ang nakatalaga bilang Romeo. Mamaya sila ay may utang sa mga kasanayan sa pag-eensayo ngunit si Ezuko ay sinipsip ito at si Kia ay hindi maaaring mabuo ang kanyang selos kaya't si Ezuko ay nakipag-usap sa kanya tungkol sa pagtanggap sa kanyang pagkawala kaya tinanggap niya ang mga utos na ito kahit na gusto niyang saktan si Mikia. Pagkatapos ay humihingi ng paumanhin sina Ando at Katsuki kay Ezuko dahil gusto nilang baguhin nito sina Ezuko at Kia ngunit bumaba ang lahat at sinabi ni Ezuko sa kanila na huwag mag-alala dahil susubukan niya ang kanyang makakaya sa rehearsal kahit na malinaw na siya ay isang kakila-kilabot na artista. Pagkatapos noon natuklasan ni Mikia ang aming pangunahing mga sekreto dahil napakadaling basahin niya na siya ay umiibig kay Kia at kinukutya siya ng malakas dito. Kaya't nang matapos ang lahat lumapit si Kia kay Ezuko at nag-practice sila ng kanilang pag-eensayo habang kabisado ni Kia ang lahat ng mga linya ni Romeo at lumapit pa sila sa paghalik. Ngunit nagambala sila ni Mikia na naghahanap sa kanyang telepono at kahit na may mga palusot na babasa ni Mikia ang silid at sinubukang kutsain si Ezuko ngunit ipinagtanggol siya ni Kia at dinala pa ang kanyang telepono. Kinabukasan ay nagpa-practice pa rin sila ng rehearsals pero this time ay ipinakita na nila ang kanilang mga outfits para sa rehearsals at walang pakialam si Mikia sa kanila dahil mas nakatutok siya sa pagiging nakakainis. Maganda ang mood at motivated ang lahat sa play maliban kay Kia na galit pero hindi niya lang maipakita at kahit na tinanong ni Ando kung off siya sa pagiging malapit ni Mikia kay Ezuko. Ngunit sumagot pa rin si Yen ngunit pag-uwi ay bumabaha sa kanyang isipan ang tunay niyang nararamdaman dahil hindi niya kayang makita si Mikia na malapit sa kanya. Kinabukasan ay nagsimulang mang-asar si Mikia sa pagsasabi sa lahat na siya ay isang pamilyang yakuza kaya nakiusap siya sa kanya na itigil na ito dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng magandang buhay at pumayag siya ngunit tinanong niya kung bakit niya gustong-gusto si Kia at nagsimula siya sa pagsasabi ng anumang magandang katangian nito. Without knowing na nakikita ni Kia kung kamusta si Mikia at kinukutya siya mula sa malayo at sumama sa kanyang marahas na saloobin at sinaktan siya na bali ang prop sword at gumawa ng malabo. Kaya sa bubong pinagalitan siya ni Ezuko at sinabi sa kanya ni Kia na hindi siya pwedeng magstay lang. At siya ang dahilan kung bakit siya matagal na nagstay. Kaya humihingi siya ng reward dahil parusa ito dahil hindi niya kayang ipagtanggol sa kanya kaya sinubukan ni Ezuko na gawin ito ngunit walang sapat hanggang sa mahulog siya sa kanya at iyon nga nang sa tingin niya ay sapat na ito ngunit hindi siya pinababayaan ngunit hindi nila alam na nakikita sila ni Mikia mula sa malayo na parang ST at napagtanto kung gaano kalaki si Kia kay Ezuko ngunit itinuturo din na mas gusto niya ang kaguluhan kaysa sa paglikha. Kaya't pagbalik sa silid-aralan ay kinailangan ni Kia na linisin ang kalat at pinagalitan ni Ando at Katsuki na humiling na lutisin ang kanilang mga problema sa labas ng silid-aralan. Kinabukasan ay nakahanda na ang mga damit at ang ganda-ganda ni Ezuko pero grabe pa rin ang performance niya habang si Mikia naman ay nagbubulungan dahil hindi niya gusto ang mga damit kahit na wala siyang pakialam noong una at matagal ding tumitig si Ezuko.
Si Kia na gumanti din sa pagkakatitig aalala ng lahat kung gaano sila ka-single. Kaya nagpa-practice pa rin sila at sa pagkakataong ito ay sumuko na lang sina Ando at Katsuki kaya inalok ni Mikia ang kanyang tulong at tinanggap naman ni Ezuko kahit na gustong tumulong ni Kia bilang si Mikia ay si Romeo. Sa exit ng school kinagabihan ay nagsimula na silang mag-practice habang naglalakad patungo sa exit pero may ibang plano si Mikia as out of nowhere binyantaan na lang niya ng kutsilyo ang buhay ni Ezuko dahil walang magawa si Kia. May lumitaw na van at hiniling ni Mikia si Kia na pumasok sa van ng hindi lumalaban kaya ginawa niya at doon siya itinali ng kumpanya ni Mikia habang binusalan niya si Ezuko na pilit lumalaban kaya binyantaan niya ito na parang hindi ito nakipagtulungan ay puputulin siya at seryoso talaga siya sa pagsasalita. Kaya't nakarating sila sa isang abandonadong bodega kung saan nagsimulang magtanong ang ilan sa mga miyembro ng grupo ni Mikia kung si Kia ay isang tunay na yakuza o hindi. Sa bodega pinususan lang ng gang si Kia sa isang tubo at ipinaliwanag ni Mikia na ang pagbabante sa kanya ni Kia ay ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng takot at panginginig sa kanyang gulugod kaya't uulitin niya ang sensasyong iyon sa pamamagitan ng pagpapagalit sa kanya at nangangahulugan ito ng paggawa ng mga malikot na bagay kay Ezuko. Sa pagpapakita niya seryosong pagpunta ay pinunit niya ang damit ni Ezuko na ikinagalit ni Kia at itinaya rin ang kanyang buhay nang may tumututok sa kanya ng baril. Pagkatapos ay sinabi ni Mikia kay Ezuko na siya ay magiging maamo dahil alam niyang siya ay isang birhen at nakikita ang sitwasyon niya. Sinipa niya ang kanyang gitnang bahagi na lumikha ng pagkakataon para kay Kia na nakatakas at natamba ang lahat at halos magalit kay Mikia ngunit inutusan siya ni Ezuko na huminto dahil ayaw niya akong masiraan ng ulo kaya sa halip ay sinuntok muna siya ni Kia at pagkatapos ay tinawag ang lalaki ni Glass upang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Kailangan niyang ihiwalay si Mikia sa buhay ni Ezuko kaya sa ganoong paraan ay umuwi sina Kia at Ezuko bago sinabi ni Kia kay Ezuko na na-dislocate siya ng joint para sa pagliligtas sa kanya. Kinabukasan ay umarte sila na parang walang nangyari maliban sa hindi nagpakita si Mikia kaya hinirang nina Ando at Katsuki si Kia bilang bagong Romeo ngunit masamang balita para sa ating mga bida na si Kia ay nagpakita bilang Romeo. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay papunta na sa redemption dahil kapag nagsimula ang dula si Kiga na ngayon ay Romeo at ganap mong sinusuportahan ang Operation Love Dovey kasama sina Ando at Katsuki na natutuwa tungkol dito na hindi napansin na si Kia ay 26 na taong gulang at noong malapit na ang rehearsal. Upang tapusin ang hindi pagsunod kay Shakespeare script nagpa siya si Ezuko na sa rehearsal ay masasabi niya ang kanyang pagmamahal kay Kia at pagkatapos ay naghalikan sina Ezuko at Kia sa unang pagkakataon sa kanilang buhay na sinabi ni Ando na matagumpay ang Operation Love Dovey. Napakalaking tagumpay na pagkatapos ng paglalaro sinabi ni Ezuko ng pribado kay Kia na medyo nag-adlib siya ngunit wala iyon pakialam dahil gumaganap na ngayon si Kia bilang Romeo kahit na sinabihan siya ni Ezuko na huminto. Ngayon ay ipinagdiriwang ng lahat ang tagumpay ng Operation Love Dovey dahil ngayon ay lumitaw ang mga bagong mag-asawa mula sa mga anino dahil sa romantikong kapaligiran ng rehearsal at hiniling ni Katsuki ang katayuan ni Kia sa kanya ngunit hindi siya sigurado habang nakikita niya kung paano naruroon si Kia. Napapansin din niya kung paanong hindi umalis si Mikia. Kaya kinalaunan ay hinarap niya si Mikia at nagpasalamat na dahil sa kanya ay ipinagtapat na niya ngayon ang nararamdaman niya para kay Kia subalit sinabihan niya itong umalis dahil sa susunod na pagkakataon ay hindi na siya maaawa sa kanya kaya kailangan niyang lumabas bilang kanyang telepono ay humihinga na ikinagulat ni Mikia kung gaano siya kawalang takot. Kaya pagkatapos nito kinabukasan ay nag-enjoy muna siya sa kanyang araw kasama si Kia sa pamamagitan ng pagsalo ng pagkain sa isang kafe at pagkatapos ay pagpunta sa isang haunted house gayunpaman kung saan siya ay natakot sa isang lalaki na hindi napigilan ni Kia ang kanyang sarili at muntik na siyang patayin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Paglabas ay pinagalitan siya ni Ezuko ngunit ang paglabas din sa isang manghuhula ay nakakita sila ng isang babae na nanunuya kay Kia dahil sa pag-cosplay ng isang high school at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Kori Sekiya. Sinabi ng babae sa kanya ang kanya kay Ezuko at Kia ngunit niyakap din niya si Kia sa isang napaka-friendly na paraan kaya hiniling ng babae kay Kia na magdala ng ilang merienda at inumin.
Pumasok siya sa isang silid-aralan kasama si Ezuko at sinabi sa kanya na siya ay rooting para sa kanya. Nalilito si Ezuko ngunit nagpaparamdam din sa kanya ng higit na tiwala tungkol dito at sila gumugol ng kanilang oras na magkasama at bago siya umalis ay binigay niya kay Ezuko ang kanyang presentation card dahil isa siyang hostess sa isang club. At maya-maya ay on spot na ang fireworks play habang nakita sila nina Ezuko at Kiya. Nagpa siya si Kiya na yakapin si Ezuko mula sa likod at tawagin siyang cute at nang sabihin sa kanya ni Ezuko na lumayo ay muli niyang nilinaw na siya lang ang makakapagpaupo sa kanya o manatiling parang aso na halos akitin siya. Ngayon ay umuwi sina Ezuko at Kiya at pagkatapos na iwan ni Kiya si Ezuko sa kanyang silid sa wakas ay nakonekte niya ang dalawang neuron at napagtanto na mahal siya ni Kiya. Sa pagkaunawang ito ay wala siyang makakausap tungkol dito at pagkatapos ng ilang sandali na paghihirap dahil hindi lang niya masabi kina Ando at Katsuki na gusto niyang makipag-date sa isang 26 na taong gulang na yakuza. Naalala niya si Kaori at nagpas siyang sumulat sa kanya para humingi ng payo lalo na ang romantikong payo. Kaya kinabukasan ay binisita niya si Kaori na nagpapasalamat na sumulat siya sa kanya para humingi ng payo ngunit sa halip ay tinanong niya siya kung mag-asawa sila at buti na lang tinanggihan ito ni Kaori. Ngunit hindi niya itinatanggi na sila ni Kiya ay may mga malikot na bagay at ngayon ay kailangang marinig ni Azako ang kwento kung paano sila nagkakilala ni Kiya bilang siya ay isang bagong miyembro ng club at hindi nagmamay-ari ng isang club tulad ng ginagawa niya talaga at doon sa oras na kumuha lang siya ng sigarilyo sa bibig ni Kiya at sapat na iyon para pangunahan siya sa kama. Gayunpaman sa kama ay hindi siya nanatili habang iginuhit siya ni Ezuko at ipinagmamalaki niya na mahal niya ito kahit na siya ay 7 taong gulang na nagpakilo sa puso ni Kaori. Tulad ng akala niya ito ay tunay na pag-ibig kaya't napagtanto ni Kaori ang tunay na mga katanungan dahil si Ezuko ay hindi rin isang normal na sibilyan kaya't ang pag-aalala tungkol sa kanyang pagiging yakuza ay mas mababa sa kasamaan. Bukod pa rito ay maaari lang niya itong itapon kung siya ay magkasakit sa kanya dahil mayroon siyang kapangyarihan na gawin ito at sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang maging handa para maging kanyang asawa. Sa payo na ito ngayon ay determinado si Ezuko na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Kiya ngunit nagtatanong din kung talagang mahal siya nito katulad ng ginagawa nito. Kaya dumiretso siya sa kanyang silid at pagkatapos makitang mayroon pa rin itong mga gamit sa kanyang anak. Umamin at inamoy pa rin niya ang mga ito sinabi niya kanya na siya ay pinakawalan at mahal niya siya kaya itinulak siya ni Kiya sa kama at handang gawin ang mga malikot na bagay. Kaya pagkatapos ng pagpunta sa third base ng walang pag-aalinlangan ay inutusan ni Ezuko si Kiya na manatili at ginawa niya ngunit tumakas din siya sa sitwasyon na nagtatanong ng dalawang bagay una na siya ay nakalarawan sa isa pang senaryo sa bahay at pangalawa ay si Kiya ay umiibig sa kanya sa parehong paraan. Kaya kinabukasan ay naisip niyang mag-asawa pa rin sila at sinabihan pa niya sina Ando at Katsuki kung paano niya ipinagtapat ang kanyang pag-ibig gayunpaman si Kiya ay tinawag ng isang batang babae mula sa ibang silid-aralan at ang babae ay nagtapat ng kanyang pagmamahal sa kanya. Gayunpaman naging komplikado ang mga bagay nang humingi ng halik ang dalaga dahil hindi niya ito maalis sa isip niya at ang problema ay bumangon nang tanggapin niya ang halik na hindi niya alam na nakikita ni Ezuko, Ando at Katsuki ang lahat ng ito at bago pa niya ito mahalikan. Ang ibang babae na si Ezuko ay humarang at sinabi sa kanya iyon na nandidiri siya sa kanya na iniwan siyang nanlamig habang tumatakas habang hinahabol siya ni Katsuki at Ando. Pagdating sa kanyang bahay mag-isa ay inihagis niya ang kanyang dog plushie dahil 100% na siyang sigurado na mahal lang siya ni Kiya para sa kanyang katawan at kahit na gusto ni Kiya na subukang pag-usapan ito ay hindi niya mahanap ang mga tamang salita at sa halip ay hinukay na lang niya ang kanyang sarili. Mas malalim pa sa problema dahil ngayon ay ayaw na ni Ishiko maging malapit sa kanya. At ang kaso na iyon ay ang susunod na araw ng tanghalian nang sa halip na sumama kay Kiya upang kumain ay kumakain siya kasama sina Ando at Katsuki na iniiwan si Kiya na naguguluhan tungkol sa kanyang pagtanggi. Kaya't sa labasan ng paaralan ay hindi nakasama sina Ando at Katsuki kay Isuki dahil may iba silang plano dahil sa isang mensahe at ang mensaheng iyon ay mula kay Kiya na humingi ng tulong sa kanila. Ngunit sina Ando at Katsuki ay hindi lamang nagbigay ng payo sa kanya ngunit malinaw din na sinabi sa kanya na medyo malaki ang gulo niya sa pagkakataong ito dahil sinira niya ang puso ni Ezuko.
Sinubukan ni Kia na ipaliwanag kahit ang pinakakatangahang dahilan na gusto lang niyang halikan ang babae dahil ito ay magiging isang simpleng halik para makalayo lang siya. Nakakagulat na pinaniwalaan niya ang bersyon na iyon ng kanyang mga katotohanan kaya inirerekomenda ni na Ando at Katsuki na dapat siyang humingi ng tawad sa isang taos-pusong paraan at subukang baguhin ang pagkakamali sa ilang paraan at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng paghiling kay Azuko na sumama sa kanya pagkatapos ng paaralan sa susunod na araw. Kaya pagkatapos na tanungin kung ang damdamin ni Kia ay normal lamang o romantiko naalala ni Ezuko ang kanyang buhay kasama siya ngunit din noong iginuhit niya siya dahil hindi niya ito sinasadya noong unang ngunit sa halip ay ang kanyang mga pusa gayunpaman hindi sila nanatili. Kaya naman nakiusap si Kia na iguhit siya bilang takdang aralin ay gumuhit ng isang bagay na gusto mo at pagkatapos nito habang tinanggap ito ni Ezuko. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng isang pangunahing memorya na na-unlock habang ang pagguhit ay ipinakita para sa lahat ng kanyang silid-aralan. Kaya inalala ni Arman ang lahat ng nangyari at kung makaligtas man ang one-sided crush na ito na gusto lang niyang mahalin sa romantikong paraan. Pagdating nila sa bahay ay pinaponte siya ni Kia sa kanyang kwarto at ginawa niya kaya hinubad ni Kia ang kanyang sando at ipinakita sa kanya ang kanyang tato na may kahulugan. Ang leon ay natatakot sa mga parasito sa kanyang balahibo kaya siya ay naghanap ng mga patak ng hamog na tumutulo ng peony na agad na pumatay sa kanya kaya ang leon sa gabi ay nagpapahinga sa ilalim ng mga ito habang pinapagaling siya ng mga ito at ipinapaliwanag na iyon ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Habang pinapagaling siya nito at pinagsisisihan niya ang nangyari kaya hiniling niya sa kanya na kunin ang katana nito at laslasin ang likod nito ngunit tumanggi ito at sa halip ay kinakamot siya para malutas ang isyong ito ngunit bago umalis ay pinigilan siya ni Kia at sinabi sa kanya na mula ngayon poprotektahan niya siya hindi bilang kanyang tagapag-alaga kundi bilang kanyang kasintahan. Kinabukasan sa paaralan ay sinabi niya kina Ando at Katsuki ang tungkol sa mga balita at sila ay nakahinga ng maluwag na kanilang pinagtagpi-tagpi ang mga bagay-bagay at sinabi sa kanya na si Kia ay humingi ng payo sa kanila at ngayon na nakita niya kung gaano kakonsiderasyon si Kia ay umakyat siya sa bubong upang kumain kasama niya, ngunit din upang ipahayag ang kanilang pag-ibig sa langit tulad ng ngayon malayang halikan na alam na wagas at tapat ang kanilang pagmamahalan.